Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, tumungo tayo sa pangalawang method na ginagamit natin sa pag-analyze sa mga statically indeterminate rectangular frames, which is ito naman, tinatawag natin na cantilever method. Cantilever method ay dinevelop naman ni Wilson noong 1908. Ito naman appropriate para sa pag-approximate ng mga relatively tall building frames, unlike ni portal method na ginagamit naman natin sa mga low building frames naman. Okay, so ano naman assumption natin dito sa cantilever method? Cantilever method, same sa portal method na kung saan yung inflection point natin ay nasa doon pa rin sa may midpoint ng ating mga girders tsaka ng mga column natin. Doon sa inflection point, ang summation ng moment natin ay equal sa zero. Kaya yung reaction lang natin dyan is yung horizontal tsaka yung vertical forces. Okay? Then yung pangalawang assumption natin, tingnan natin yung yung kabuuang building. Okay, papasin natin na yung dahil sa wing load na nagpupunta sa right, ang ating building ay maangat sa parting kaliwa. Tama? Kasi nga parang sisay siya pa ganun eh. Di ba? So para maging stable siya, kailangan gawin ng ating support sa may kalawang side ng ating building ay pababain siya. Samantalang sa may kanang side ay kailangan naman paangatin siya. So parang tanong, paano malalaman hanggang saan yung kalawang side at saka yung sa kanang side? So, para malaman yun, kailangan malaman natin kung nasaan yung ating centroid. Di ba sa centroid natin, nandun yung neutral axis natin na kung saan wala siya nararamdaman na is either tension or compression. Okay? Dagdag sa assumption number 2 natin na sinasabi niya na actual force sa ating column ay linearly proportional sa ating distance sa ating centroid. Kumbaga, palayo ka ng palayo dun sa may centroid mo, palakas naman ng palakas yung ating magnitude. Either tension man yan or sa compression. So, ayun lang para sa ating assumption number 2. So, paano ba mag-analyze ang rectangular frame gamit yung ating cantilever methods? Sa pag-analyze natin, kailangan simula tayo sa pinaka-top story, kahit kaya naman yung kataas, then pababa ng pababa hanggang sa makabot tayo sa may first floor natin. Then sa bawat story naman, for conventional purposes, simula tayo sa may pinakakalawang joint hanggang sa may pinaka-kanan or sa pinakadulong joint natin. Okay, lagi lang ganun. Pinakataas sa story, pababa ng pababa, tapos per story naman, sa pinakakalawang joint hanggang sa pinakakanan na joint natin. Okay? So, pinakauna na ginagawa lagi is malaman natin nasan pa yung ating interior hinge. Kasi sa interior hinge, nandun yung submission moment natin na equal sa may zero. Okay? Then, quick overview lang. Ano ba yung pinag-iba ng portal method natin versus ating cantilever method? Kung sa portal method, nagsimula tayo sa may column shear. Then, nag-column moment tayo. Then, girder moment, girder shear, column axial. Then, yung girder axial naman, gawa natin pagkatapos sa column shear. Dito naman sa may cantilever method, ay pabaliktad naman tayo. Nagsisimula tayo sa may column axial kasi sinasabi nga dito, dahil sinasabi nga sa assumption 2 natin na yung magnitude ng ating column axial ay proportional sa distance nila sa ating centroid. Okay, once makuha mo na yung column axial, pwede na tayong makuha yung ating girder shear, then yung ating girder moment, then yung ating column moment, then yung column shear, then yung last yung girder axial. Kumbaga lahat sila ay magkakasunod na. Lahat sila ay connected na sa isa't isa. Kahit si girder axial natin na siya na yung pinakalas natin na makukuha. So yun, so pwede tayo magsimula ulit. Okay? So after natin makuha yung ating interior hinge, ang gagawin lang natin nga sa ating first story ay kailangan mo lang malocate yung ating centroid. So kung may one span tayo, automatic yan, sa may gitna natin yan makukuha. Then sa may kalawang side, maka-experience yan ng tension or pababa. Samantalang sa kanang side natin, maka-experience naman yan ng pataas compression. Okay? Then, para malaman natin yung magnitude niya, kailangan natin mag-similar triangle at i-relate sila sa isa't isa. Kasi nga, sabi nga natin sa assumption number 2 natin na linearly proportional sila sa centroid natin. Kung palayo sila ng palayo sa centroid, palit lang sila ng palit ng value natin. Alam mo, meron tayong dalawa lang naman dito. Sabihin, silang dalawa ay magkaparehas lang ng magnitude kasi nga, parehas lang sila ng distance nila sa may centroid natin. Pero kung ang meron tayo dito na mga interior columns pa, mas maliit yung kanilang mga value. Okay? Then, once makita mo na o ma-relate mo na sa isa't isa, paano naman kaya natin malalaman yung pinaka-magnitude nila? Okay, para ma-relate mo yun, kailangan mo gawin ay mag-summation moment tayo. Okay? Kung sa may portal method, ang ginagawa natin, nagsasummation lang tayo ng forces na along x equal sa 0. Dito naman sa ating cantilever method, nagsasummation moment tayo. Okay, ang tanong, kaya ay saan? Dahil internal hinge yan, meron tayo yung mga shear dito. Diba? So, kailangan natin gawin natin para nag-moment tayo kung sa 0, mag-moment tayo dun sa may pinaka-interior hinge natin para makasila natin yung ating column shear. Kasi kapag nag-moment tayo sa may taas, di mo makakancel yung column shear natin. Diba? So, mag-moment tayo either sa kaliwa or sa may kanang side natin. Basta importante, pag nag-summation moment tayo, meron tayong, halimbawa dito, meron tayong dalawang unknowns, pero dahil nga nirelate natin sila,
gamit yung kanilang distance sa ating centroid, pwede natin substitute yung isa, then magiging isa na lang yung ating unknown variable. Mas madali na natin ma-isolve kasi isa na lang nga yung ating pinaka-unknown variable. Okay? Once makuha mo na yung actual force dito sa ating second story or sa ating pinaka-top story, doon naman tayo sa susunod na story natin sa baba niya. So, in case natin, dalawa lang story natin, so right na agad tayo sa ating first floor. Okay? So, tulad sa ating portal method, damay pa rin natin yung ating mga story sa may taas, maliban pa dun sa story na at current natin na kino-consider. Okay? Then same pa rin tayo dyan. Kailangan natin malaman kung nasaan ba yung ating centroid dito sa ating tatlong column dito. So assume natin na para-parehas lang yung area ng ating mga column. So para madali lang natin malocate yung ating centroid. Pag nakuha mo na yung centroid, sabi nga natin sa may kalawang side, dyan yung ating tension. Sa may kanang side naman, dyan naman yung ating compression. Sa kalawang side, yung ating bababa. Sa may kanang side, yung ating pataas natin. Okay, ayun yung assumption number 2 natin na lagi. Sa may kalawang side ng ating centroid, siya ay pababa. Sa may kanang side naman, tayo ay pataas natin. Once na makuha na natin yung ating direction, ano, pakaliwa, din pa kanan dito, pwede natin ngayon ma-relate yung ating magnitude ng bawat isa gamit lang yung distance nila sa ating centroid. Okay? This time, hindi na ngayon magkakaparehas yung magnitude niyan kasi nga iba na yung distance nila sa ating pinaka-centroid. Okay? So, next, after mo ma-relate, sabi nga natin, kailangan natin mag-moment sa kung saan makakasil natin yung ating mga column shear, which is doon sa ating interior hinge nga. Hindi tayo pwede mag-moment dito or dito. Kasi nga, nadamay natin yung mga ating column shear na hindi pa natin alam. Kahit pwede tayo mag-moment sa kahit ano dyan. Ang malaga, yung sa summation moment natin ay magiging isa na lang yung unknown natin. So, para mangyari yun, isa-substitute nga natin yung kanilang relationship sa distance nila sa ating centroid. So, pag nag-moment tayo sa isa dyan, so, dalawang axial force na lang yung unknown, then kasama pa rin itong horizontal load natin. Okay? So, ayan yung para sa ating column axial force. So, paulit-ulitan tayo. Kumbaga mula sa top story hanggang sa may pinakamabang story, ang gagawin na natin ay kakat lang natin sila. Then, kunin natin centroid. Then, sa kalawang side, tension. Sa kanang side, compression. Then, sa tension side, lagi lang pababa. Sa compression side, lagi lang pataas. Then, relate natin yung kanilang distance or gumawa tayo ng similar triangle para ma-relate natin ang magnitude nila sa kanilang distance sa ating centroid. Then, mag-submission moment tayo doon sa interior hinge natin. Then, kailangan sa pag-moment natin, mag-substitute natin yung ma-relate natin yung distance sila sa may centroid para maging isa na lang yung unknown. Okay? Then, pag nakakuha mo na yung isang unknown na yun, pwede mo na siya substitute doon sa natitira. So, we recall doon sa ating portal method na yung ating mga direction sa ating interior hinge ay parehas lang doon sa ating mga joint. So, kailangan kasi ganun pa rin ang gagawin natin dito. Mag-analyze pa rin tayo per joint. Okay? So yung direction natin sa may interior hinge, same lang siya dun sa may direction natin sa may joint natin. Okay? So, next, noon, doon na tayo ngayon sa may girdle shear natin na kung saan ang gagawin natin ngayon dito ay magsasummation tayo ng forces along Y equal sa may 0 per joint tayo ngayon. Okay? Kumbaga, ulit-ulit, magsimula tayo sa may pinaka-top story, sa may pinaka-kalawang side niya, then punta doon sa pinaka-dulo or pinaka-kanang side natin. Okay? So, ano ba dito? So, doon tayo sa second floor, pinaka-kalawang side ni second floor natin. So, magsasummation forces tayo dyan para makuha natin para malaman mo kung tama ka ng joint natin malalaman. Kasi nga dito nga wala tayong unknown variables dyan. Para sa silang given, so kailangan summation forces equals sa 0 tayo dyan. Okay, kasi kung hindi, may mali tayo sa ginawa natin. Okay? Then next, after mo sa second story, pababa ka ulit. Dahil nga dalawang story lang tayo, doon tayo na sa may first floor agad-agad. Okay? Then, tandaan lang natin, nasa interior hinge, kung sa may second floor, ikaw ay pababa. Sa may first floor naman, ikaw ay pataas naman. So, nga sa interior hinge natin, kung naalala natin, same magnitude lang sila, pero mag-iba sila ng direction. Okay? Then, summation forces ulit tayo along Y, kung sa 0, para makuha mo itong girder shear. Then, kung ano man direction yan, kailangan sa next joint mo, ikaw naman ay pabaliktad. Okay? Pataas to, then ito naman ay pababa naman. Then, submission ka ulit dyan para mukha mo yung next shear natin. Then, sa may kanang side niya, kailangan ay magkaiba pa rin sila ng direction. Okay? Then, ayun, sa may dulo, sa pinakakanang side natin, dahil nga wala nang unknown dyan, kailangan mag-summation forces tayo along Y equal lagi sa may 0. Okay, huwag tayong titigil o huwag tayong magko-continue hanggat hindi tugma yung ating pinakakanang side natin kasi may mamamali tayo dyan. Dahil connected sila sa isa't isa. So, mamali ka sa isa, yung mga kasunod niya magiging mali ka na. Okay? Next, after mo mag-girder shear, tungo naman tayo sa ating girder moment. Tulad lang din na
portal method natin, ito ay formula lamang din. Pero baliktad na. Kasi last time, ang ginawa natin dito, ginagamit natin yung formula na to para mahanap si girder shear natin. Dito na naman, ginagamit naman natin to, formula na to para makuha naman si ating girder moment. Okay, so kung sa portal method tayo ay moment, divide mo sa L over 2. Dito naman sa ating girder moment, tayo ay naka-shear force. Multiply mo lang sa length over sa may 2 natin. Hindi natin kailangan magbase sa ating figure kasi nga formula lamang ito. Kung naalala natin sa ating previous video na kung saan yung ating moment sa ating column ay laging clockwise, samantalang sa ating girder naman ay laging naman naka-counterclockwise. Okay? After natin na girder moment, automatic direct tayo sa ating column moment. Para maging equilibrium siya, nagsasummation tayo ng moment equals sa may zero. Okay? Then, ginagawa natin siya per story, then per joint ng ating story. So, dito, hindi naman sila connected sa isa't isa. Kasi nga, magkaiba yung ating column dito. Unlike pag nag-girder moment tayo, connected sila sa isa't isa. So, hindi natin ma-check kung magiging tama tayo dito. So, careful na lang tayo sa pag-moment natin. Pero sabi nga natin, lagi lang naman yung ating column moment ay laging naka-clockwise. So, kailangan mo lang gawin na halimbawa nasa may second story ka, kaya dun sa may first story natin, clockwise pa rin siya. So, kailangan lang gawin, ano kaya yung kailangan natin ng moment para maging equal siya sa may zero. So, sabi nga natin, ulit-ulit, na ang column natin ay lagi lang naka-clockwise. So, clockwise lang yan, and clockwise lang din ito. Ang kailangan natin gawin ay i-add lang natin yung ating moments sa ating girder, i-minus mo lang yung alam mo na column moment. Then, after mo sa column moment, next natin na ay ating column shear. So, sa ating portal method, ang column moment may formula dito. Pero this time, yung ating column shear na. So, mangyayari dito, magkakabitot silang dalawa. So, imbis na tayo ay naka-shear multiplied sa h over 2, tayo ngayon ay naka-column moment, divide mo sa h over 2. Okay? Kino-convert na natin siya ngayon into its column shear. So, formula lang. So, wala kang kailangan tingnan sa ating rectangular frame kung paano ba yung magiging direction niya. Kasi nga, sabi nga natin, sa ating column, lagi lang naka-clockwise. At the same time, yung ating direction sa ating interior hinge saka dun sa ating joint ay parehas lang. So, lagi lang tayo nakaliwa sa ating upper part ng ating interior hinge and then nakapakanan naman sa baba ng ating interior hinge. Okay? Ganun din sa ating girder moment. Dahil nga lagi lang tayo naka-counterclockwise, so ang ating shear force sa kalawang side ay pataas, samantalang sa may kanang side naman ay nakapababa naman tayo. So, ano na yan, pinaka-default na pinaka-direction niya yan. Given na meron tayong wind load pa kanan. Okay? So, kailangan nating drawing sa ating summary kapag ilalagay natin yung value na ating shear force. So last, masosolve natin yung ating girder axial force natin. So sa girder axial force natin, ang gagawin mo lang, tulad lang din sa ating portal method, kailangan mo lang mag-summation forces along x equals sa may 0. Pero unlike sa pinakauna nating step, which is dun sa ating column axial, ang ginagawa natin dito, nagsa-summation forces along x tayo per joint. Hindi natin nadamay yung mga horizontal load dun sa may taas natin. At hindi natin nadamay yung ibang column natin. Kung kung ano lang yung connected dun sa ating joint, ayun lang yung ating i-consider. Magsimula tayo sa may pinakakaliwa, papunta sa may ating kanan. Okay? Then, sa pinakakanan natin, doon natin malalaman o ma-check kung tama ba tayo or hindi. Kasi kapag hindi nag-zero yung sa may pinakakanan natin, ibig sabihin nun, mali tayo. Okay? So, sa girder axial force, ayan. So, kung kaliwa tayo sa joint na ito, dapat sa kabilang joint niya, kailangan tayo ay pa kanan. Okay? Then, check nyo kung mag-equal ba siya sa may 0. Then, pagdating natin sa may baba, ang ating mga column shear ay mag-iiba ng direction. Okay? So, magiging pakanan na siya. So, kunin lang ulit natin yung ating girder axial dyan. Then, yung direction niya mag-iiba pagdating sa may kanang side niya. Okay? Then, kunin ulit natin yung panibagong girder axial dito. Then, yung direction niya sa may kabilang side ay magbabaliktad din dapat. Okay? Masanin natin, tulad lang last time natin. Sa may taas natin, ang ating mga column shear ay punta sa may kanan, samantalang sa baba natin ay papunta naman sila sa may kaliwa. Okay, so ayun lang yung ating procedure sa ating cantilever method. Sabi natin na kanina, baliktad siya sa ating portal method. Dito sa ating cantilever method, nag-umpisa tayo sa ating column axial, girder shear, then girder moment, column shear, then sa ating girder axial. Okay? So, magkaroon tayong sample problem para mas maunawaan natin paano siya isosolve.
Okay? So, same natin dito na ating given. So, sa second floor natin, nakauna natin na step yung ating column axial. Unang step dito sa ating column axial ay i-locate natin yung ating x-bar, yung ating location ng ating centroid. So, para magawa yun, ang ginagawa natin, di ba? Paano ba yung formula nating centroid? So, ang ginagawa natin dyan, summation tayo ng AX versus sa may total area. So, para magawa yun, dahil nga i-assume natin na pare-parehas lang yung area ng ating column, ang total area niya ay kung ilan yung ating column times mo lang sa may A natin. Okay? Then, i-explain natin, naka-reference tayo sa may pinakakaliwa. So, sa may pinakakaliwa mo, ang distance ito, 0. Ang distance ito ay 6. So, okay, ano ulit yung tong A? Yung A yung area ng ating column na ina-assume natin na pare-parehas lamang para mas madali tayo mag-solve. Okay, then i-divide mo siya sa may total area natin which is si 2A natin. Makukuha natin si x bar which is si 3 meters. Once malakit mo na yung ating centroid, sa may kalawang side niya, tayo ay naka-tension. Sa may kanang side niya, tayo ay ah, compression. So, sa kaliwa, bababa, sa kanan, pataas tayo. Okay? Then, para ma-relate natin sila sa isa, doon tayo sa assumption number 2 natin na kung saan ang ating actual force ah, ay linearly proportional doon sa distance niya sa may centroid natin. Sabihin, palayo siyang palayo sa ating centroid, palaki ng palaki ating magnitude. So, para magawa yun, gagamit tayo ng similar triangle. Okay? So, si actual force natin sa ating GD ay over lang sa x-bar kasi nga ito lang yung pinaka-length ng ating triangle. Samantalang si actual force natin sa may h ay over sa may 6 minus x bar. Kumbaga, dahil ito yung x natin, ito ating centroid, para makuha mo yung distance na to, kailangan mo lang maging 6 minus x bar lang tayo dyan. Or 3 meters, kasi nga, gitna lang silang dalawa. Okay? Then, kung makita nyo, na parehas lang yung actual force natin sa GD tsaka sa HE natin. Then, para makuha natin yung ating mga value nila, kailangan natin mag-moment. Okay? Sabi natin, pwede mag-moment sa may either sa D or sa E. Bawal lang tayo sa G saka sa H. Bakit? Ulit. Kasi nga, kapag nag-moment tayo sa G saka sa H, kailangan natin consider yung column shear natin. So, okay, so ako, ang ginagawa ko, nag-moment ako sa may pinakadulong point ko. So, kaya saan ka mag-moment, okay lang yan. Ang importante, once na mag-moment ka na dyan, dito kasi hindi papansin eh. Kasi nga, pag nag-moment ka sa E, ang matitira na lang si GD. Tama? So, makukuha mo na agad yung actual force sa member GD natin, then makukuha mo na sa HE natin. Bakit? Kasi nga, silang dalawa ay equal lamang. Makukuha mo agad siya. Pero paano kapag sobrang dami na ng ating column? So, halimbawa, dito sa ating first floor. Tandaan na sa ating mga succeeding floors, tandaan na damay pa rin yung ating mga external load doon sa may taas na story natin. So, halimbawa dito, si 30 kilonewton natin, dami pa rin si 50 kilonewton natin sa may second floor natin. Okay? Ulit, locate lang natin yung ating location nating centroid. Papasin nyo, ang ating total area na ay 3A na. Bakit 3A na? Kasi nga, tatlo na yung ating column. Mayroon itong assumption na para-parehas lang sila ng cross-sectional area. Then, para makuha natin ang ating x-bar, kailangan natin mag-reference sa pinakalawang side. Then, ang distance sa unang column natin ay 0. Yung pangalawa, ito ay 6. Then, yung panghuli ay ito naman ay 10 natin. So, i-add mo na silang tatlo. Then, divide mo na sa 3A. Meaning, mula kaliwa, 5.33 yung ating pinaka-centroid. Okay? So, kalawang side natin, tayo ay nakapababa. Sa kanang side naman natin, tayo ay nakapataas naman yan. Then, para makuha natin yung relationship nila sa isa't isa, kailangan natin gumamit ng similar triangle kasi nga, assumption number 2, mas malayo sa centroid, mas malaki yung magnitude mo. Okay? So, i-relate natin sila sa isa't isa gamit nga si similar triangle. So, yung pinakakaliwa, madali lang kasi nga tayo ay naka-over x bar lang kasi ganun lang siya. So, dahil nga, ang reference natin kanina sa pagkuha ng centroid ay sa may kalawang side. So, yung distance niya sa centroid ay lagi lang naka-x bar. Okay, then, sa mga susunod, halimbawa sa actual force ng EB siya kan FC, gagawin mo lang lagi dyan ay 6 minus x bar, 10 minus x bar. Okay, kung tayo ay nasa may compression side natin, o kumbaga kung nasa may kanang side natin. Pero kung meron ka pang interior column dito sa may kalawang side na ating frame, hindi na tayo naka minus x bar, kundi naka x bar minus dun sa distance niya mula sa may pinaka kaliwa. Okay? Dito kasi yung dalawa natin na to, mas malaki yung distance sila sa kaliwa kaysa dun sa x bar natin. Kaya naka 6 minus x bar and 10 minus x bar tayo. Kailangan positive yung magiging sagot natin dito o yung ating yung relationships nila sa isa't isa. Kasi kapag nag-negative yan, makakapekto yan sa ating summation moment. Yun nga, mag-moment na tayo. Ako, lagi lang sa may pinakadulo. So, mapakita nyo dito na dalawa na yung unknown natin. Diba? So, meron kang PDA at meron ka ng
PAB. So para mangyari na isa na lang yung ano niya, ang ginawa ko dito sa aking similar triangle ay nirelate ko sila sa una nating actual force which is nga si PDA natin. Okay? So si PEB mo naka in terms of PDA, si PFC mo naka in terms of PDA. Para pag substitute ako dito, si PEB ko ay magiging 0.125 PDA na lang. So, ano na, di ba isang ano na lang yan? So, mag-transpose lang tayo, makukuha na natin yung actual force natin sa ating member DA natin. Then, para makuha si EB siya kasi FC, pabalik tayo dito sa ating similar triangle, yung kanilang value in terms of PDA natin. So, ayan lang sa ating column axial force. So, papasin nyo, mas komplikado siya sa ating portal method. Kasi sa ating portal method, di ba, ano lang ginagawa natin? Nagsusummation lang tayo ng forces along x equals to 0, then makukuha mo na shear force. Kasi dito sa cantilever method, meron tayo yung tatlong steps para sa column axial natin. So, kailangan mo natin makuha yung ating centroid. Then, kung kukunin natin yung relationship ng distance nila sa ating centroid, then kailangan pa natin mag-summation moments. So medyo mahaba yung process itong cantilever method natin. Pero sa mga next steps natin, para sa lang halos yung gagawin natin diyan katulad ng ating portal method. So after ng column axial, tungo tayo ngayon sa ating girder shear. Ang gagawin natin ay mag-summation forces tayo along sa may y equals sa may 0 natin. Okay? Mula saan yan? Mula sa may top story, pababa ng pababa. Pero sa first story natin ay magsimula sa pinakakalawang joint patungo sa may pinakadulong joint natin. Okay. Sa ating given, dahil 2 floors lang tayo, magsimula tayo sa may second floor at joint G. Pinakakalawang joint natin. Okay, so may na tayo ng forces dyan. So, mangyari dyan, tayo pataas. Dahil siya ay pataas dyan, dapat sa may kanang side niya, siya naman ay pababa naman. Okay, then kailangan mag-equal to sa may 0. Then punta naman tayo sa ating first floor. Kung mapasin ninyo, sa ating second floor, ito ay pababa, pataas, kailangan dito magkabaliktad naman sila. So, kailangan dito, tayo ay pataas naman dito. Okay, then summation forces tayo dyan, magiging pataas ito. Okay, then kung ang value mo dyan, kailangan pababa naman tayo dito. Okay, so magkabaliktaran lagi kasi nga tayo ay naka-interior hinge. Okay, then kunin mo lang yung next mo na girder shear, then sa may dulo, kailangan mag-equivalent silang dalawa. Kasi kung hindi, tayo ay may mali tayo sa ginagawa natin. Okay? So next natin, meron naman tayong girder moment. So girder moment, tayo ay formula lamang. Kailangan mo lang malaman, shear force ng girder mo na yun, then multiply mo lang siya sa kanyang corresponding length. Then naka-over 2 tayo dyan. Okay? So makukuha mo itong girder moment natin. Then sa kanyang rotation, lagi lang siya naka-counterclockwise. Mapakaliwa man yan or mapakanan. Okay? Then after natin girder moment, tungo naman tayo sa ating column moment. Kailangan mo lang mag-summation moment equal sa 0 per joint natin. Simula ka sa may pinakataas, kung magsimula ka man sa kaliwa o sa kanang side ng ating column, okay lang yan. Hindi naman sila related sa isa't isa, pero kailangan magsimula ka sa may pinakataas kasi nga yung moment mo sa may taas ay connected doon sa may kasunod natin na floor sa may baba niya. Okay, kasi nga kung ano mo makuha mo dito, ibababa mo siya dito. Pero same pa rin ng rotation. Kasi nga sabi natin sa ating column moment, lagi lang siyang naka-clockwise. Okay? After mo sa second story natin, tungo tayo sa baba niya, which is sa ating first story. Kahit saan ka magsimula, okay lang. Kasi nga, di naman sila connected sa isa't isa. Pero para for conventional purposes, simula tayo sa may kaliwa, patungo sa may kanan. Then after ng column moment, doon naman tayo sa may ating column shear, which is formula lang ulit iyan. Okay? Which is si MC over sa may h over 2. Ang ginawa ko dito, si 2 ko, dito yung nakadivide sa 2 na yan, ay multiply ko na agad sa aking moment, divide ko lang sa may height ng ating column. Then yung direction niyan, lagi lang sa taas, kaliwa, sa baba, kanan. Okay, ayun yung ating column shear. Then the last one, we have our girder axial. Nang ginagawa natin dyan, ay nagsusummation tayo ng forces along x equals sa may 0, doon na nagsisimula sa may pinakataas sa story natin, then sa pinakakalawang joint niya, then sunod-sunod na joint hanggang sa pinakakanang joint natin. Para malaman natin kung tama tayo, lagi lang na sa pinakakanang joint, kailangan mag-equal siya sa may 0. Okay? So, yun lang din ginawa natin dito. Then, tandaan nyo lang din para di kayo malito na kung ano yung direction niya sa may kaliwa, opposite ang direction niya sa may kanang side natin. After natin second floor, doon tayo ngayon sa may first floor natin. Then, yung mga direction ulit natin, kapag nagkabalik tayo ng floor, kailangan kung tayo ay pakaliwa sa may second floor, dapat tayo naman ay pa kanan sa may baba niya floor naman. Okay? Yun lang, para di kayo malito. Sa may taas, lagi lang siyang pa kanan. Sa may baba, lagi lang siyang pa kaliwa. Okay? So, summation tayo ng forces dyan.
along x equals to 0, makuha mo to. Then sa may kanang side niya, dapat ibang direction niya. Then may kukuha ulit tayo na value dyan. Then, kailangan sa may dulo, mag-equal sila sa may 0. Kasi nga wala naman ng mga unknown dyan. Okay, so, ayun lang. So, pagsasolve natin sa ating statically indeterminate rectangular frames gamit yung ating cantilever method. Okay, para mas makita natin sa summary natin, ang gagawin natin ay i-drawing natin sila separately. Meron tayong pang axial force, meron tayong pang shear force, and meron tayong pang moment. Okay? So, ang tanong, paano natin malalaman kung tama ba yung mga pinagagawa natin? Ang natin gawin ay kunin natin reactions sa ating mga support. Okay? So, ating mga reactions sa support dyan, kailangan mo lang ulit makita yung reactions dun sa ating mga joint na kadikit dun sa ating mga support, then kailangan mo lang baliktarin ang kanilang mga direction. Para ma-double check mo kung tama ka, tayo ay mag-summation fx equals sa 0, yung summation fy equals sa 0, mag sa A, sa B, or sa C, para makita mo na mag-equal siya sa may 0. Pwede tayo mag-moment sa may D, E, F, G, or H, pero nga lang, nadadamay na natin yung mga shear force natin sa may baba. So, dadamay yung ating haba yung ating equation, pero kailangan mag-equal pa rin siya sa may 0 natin. Okay? So, tanong, Sir, bakit itong sa cantilever method, iba yung sagot natin sa portal method? At the same, bakit para pa rin nila na-satisfy yung ating summation fx, summation fy, saka si summation moment natin na equal sa may 0? Ang sagot dyan ay dahil ang portal method at yung cantilever method natin ay approximation lamang. Kumbaga, approximate lang sila sa ating mga shear, axial, saka moment na ating mga girders, saka natin mga moment. Ang tanong, sir, ano yung mas okay sa kanilang dalawa? Sabi nga natin sa definition, portal method ay appropriate para sa mga low buildings, samantalang yung mga cantilever naman ay appropriate para sa mga relatively tall buildings naman. So ayun lang para sa ating cantilever method.